Bumungad ang mensahe sa family. Viber group chat namin isang hapon ng Miyerkules habang abala ako sa pagrerepaso ng mga architectural plan para sa aming bagong headquarters. Hi family! So, na-finalize na namin ang guest list at talagang super intimate lang ito. 80 people lang. Ang iimbitahan lang namin ay yung mga kapamilya na talagang may napatunayan na sa buhay. Yung may successful careers, established na. Alam niyo na, gusto namin na ma-reflect sa wedding ang values ng achievement at excellence. Can't wait to celebrate with our accomplished family. Agad na dumagsa ang mga reply. Sumagot si Tita Sharon, proud of you for having standards. Si Tito Mike naman, that's my girl. Quality over quantity. Sabi ni Kuya Brett, makes sense. Keep it classy. At ang hirit ni Mama. Magandang ideya, Madison. Dapat ipakita ng kasal mo ang pinakamagagaling sa pamilya natin. Nakatingin lang ako sa screen ng telepono ko. Pinapanood ang pagdami ng mga congratulations. May 43 na miyembro ng pamilya sa chat na ito. At bawat isa sa kanila ay nagla-like sa mensahe ni Madison, nagdadagdag ng mga celebration emojis, at pinupuri ang kanyang pagiging mapili. Umugong ang phone ko dahil sa isang direct message galing kay Madison. Hey Zoe, gusto lang kitang sabihan in advance na talagang maliit lang ang wedding. Family with established careers lang talaga. Sigurado akong naiintindihan mo naman. Baka pwede tayong magkape pagka-uwi namin galing honeymoon. 2 hearts emoji. Ibinaba ko ang aking telepono at bumalik sa mga plano. Kumatok ang aking assistant sa pinto ng opisina. Miss Cruz, kailangan ng kontraktor ang approval mo sa sustainable materials upgrade. Magdadagdag ito ng humigit kumulang at 5 milyong piso sa gastos, pero magagarantiyahan nito ang environmental certification. Sinabi ko, mas mahalaga ang certification kaysa sa gastos. Pagkaalis niya, tinignan ko ulit ang phone ko. Ang usapan sa group chat ay lumipat na sa venue ni Madison. Isang makasaysayang mansyon sa Tagaytay, at ang trabaho ng fiancé niya bilang financial analyst sa isang mid-tier investment firm sa Makati. Nag-type ako ng simpleng sagot. Congratulations, Madison. Wishing you both happiness. Pagkatapos ay nimute ko ang chat at bumalik sa trabaho. Hindi na bago ang palagay nilang wala akong narating sa buhay. Ito na ang kwento ng pamilya sa loob ng 8 taon. Mula noong tumigil ako sa law school pagkatapos ng isang semestre, noon, ako ay 20 anyos. Tinatahak ang landas na inaasahan ng pamilya undergraduate degree sa political science, pagpasok sa law school, at ang inaasahang partnership sa isang prestihiyosong law firm. Ito ang landas ng aking ama, ng aking tiyuhin, ng aking nakatatandang pinsan na si Brett. Pero kinasusuklaman ko ang bawat araw sa law school. Ayoko ng kompetisyon, ng mga teoretikal na argumento, at nang kinabukasang nakikita ko isang karerang pinili ko para pasayahin ang pamilya ko, hindi ang sarili ko. Kaya nag-withdraw ako, inimpake ang gamit ko sa kondo, lumipat sa kabilang ibayo ng bansa, at nagsimulang magtrabaho bilang junior designer sa isang maliit na architectural firm. Naging sakuna ang reaksyon ng pamilya. Sinasayang mo ang buhay mo, sabi ni Dad sa isang tawag. Narinig ko pa rin hanggang ngayon, 8 taon na ang nakalipas. Architecture? Wala kang kikitain dyan. Hindi mo makukuha ang prestihiyo o seguridad ng pagiging abogado. Siya talaga ang laging hindi praktikal. Pahayag ni Tita Sharon noong Noche Buena ng taong iyon, na parang wala ako doon. Na hinahabol ko raw ang mga pangarap na walang kwenta sa halip na bumuo ng totoong karera. Si Madison, na 70 anyos noon, ay tumingin sa akin ng may awa. Sinubukan kong ipaliwanag na hindi ako sumusuko. Pumipili lang ako ng ibang landas, pero naisulat na nila ang kwento. Si Zoe ang kahihiyan ng pamilya, ang may potensyal pero sinayang lang. Ang halimbawang laging binabanggit kapag may mga nakababatang pinsan na nag-iisip ng unconventional careers. Kaya tumigil na akong kumbinsihin sila. Lumipat ako sa Cebu pansamantala.
Nagtrabaho ng tahimik, nagdisenyo ng mga residential projects sa simula. Tapos maliliit na commercial buildings hanggang sa mas malalaki at komplikadong istruktura. Lumipat ako mula sa maliit na firm patungo sa isang mid-size hanggang sa isang major international architecture firm pagbalik ko ng Maynila. 5 taon na ang nakalilipas, itinayo ko ang sarili kong opisina, ang Cruz Architecture and Design, na ngayon ay may 62 empleyado. Nagdisenyo kami ng 3 award-winning civic buildings, 2 sustainable housing developments, at isang University Science Center na na-feature sa isang sikat na international design magazine. Ang revenue namin noong nakaraang taon ay pumalo sa halos 1 bilyong piso. Ngayong taon, inaasahan naming higit pa doon. Pero dumadalo ako sa mga family gathering nang nakasuot ng simpleng damit, nagmamaneho ng praktikal na sasakyan, at malabo kung sumagot kapag tinatanong tungkol sa trabaho. Nakatira ako sa isang simpleng kondo sa lungsod at hindi ko kailanman binabanggit ang rest house sa bundok na ako mismo ang nagdisenyo at nagpatayo o ang beachfront property na binili ko bilang investment. Sila na ang bumuo ng kwento. Si Zoe ay naghihirap pa rin, namamasukan pa rin sa iba, pilit pa ring pinapagana ang kanyang pangarap sa arkitektura. Siguro ay halos hindi makabayad ng bills. Hinayaan ko silang maniwala doon dahil ang pagtatama sa kanila ay nangangahulugang may pakialam ako sa iniisip nila at tumigil na akong magkaroon ng pakialam noong 3 taon pa lang. Dapat sana ay nasaktan ako sa hindi pag-imbita ni Madison. Dapat kumirot. Sa halip, wala akong naramdaman, kundi kaunting kuryosidad kung hanggang kailan tatagal ang kasinungalingang ito. Lumipas ang linggo, ng normal. Nagpresent ako ng mga disenyo sa isang major tech client noong Huwebes, tinapos ang mga kontrata para sa renovation ng isang museo noong Biyernes at ginugol ang Sabado sa pagha-hiking. Kasama ang mga kaibigan na talagang nakakakilala sa akin at sa trabaho ko. Patuloy ang pagtunog ng family group chat sa mga updates sa kasal. Nag-post si Madison ng mga litrato ng kanyang dress shopping, mga bulaklak, at cake tasting. Ipinagdiriwang ng lahat ang bawat desisyon, bawat detalye. Noong linggo ng hapon, tumunog ang telepono ko. Unknown number. Hello! Hi! Si Zoe Cruz ba ito? Boses ng isang babae, profesional, pero parang naniniguro. Ako si Amanda, galing sa Manila Design Journal. Gumagawa ako ng feature para sa aming annual Rising Stars in Architecture at ang firm ninyo ay highly recommended. Gusto sana naming mag-schedule ng interview at photoshoot. Tinignan ko ang kalendaryo ko. May availability ako sa Martes ng hapon. Perfect. Interesado kami lalo sa iyong sustainable design approach at sa recent Civic Center project nyo. Napakaganda ng gusaling iyon. Salamat. Ipinagmamalaki ko ang kinalabasan nun. Pagkatapos naming ayusin ang mga detalye, umupo ako sa balkonahe ng aking kondo, yung simpleng apartment na sa tingin ng pamilya ko ay naaayon sa estado ko at tumingin sa skyline ng lungsod. 3 sa mga gusaling na tatanaw ko mula sa kinauupuan ko ay naglalaman ng aking mga disenyo. Walang kaalam-alam ang pamilya ko. Umugong ang phone ko sa text mula sa aking project manager. Inaprubahan ng kliyente ang final designs para sa waterfront development. Napirmahan na ang kontratang nagkakahalaga ng 1.5 bilyong piso. Champagne bukas. Nag-reply ako. Absolutely. Team celebration. Lumabas ang notification ng family chat sa itaas nito. Si Madison. Nagpo-post na naman ng wedding countdown excitement. Nakakatawa ang kaibahan ng dalawang mundo. Lunes ng umaga, nasa isang design review meeting ako nang magsimulang mag-vibrate ng tuloy-tuloy ang telepono ko. Hindi ko pinansin, pinag-uusapan namin ang structural calculations para sa isang komplikadong bahagi ng building at kailangan ng engineering team ang input ko. Nang matapos ang meeting makalipas ang 9 minuto, mayroon akong 27 missed calls at 64 text messages, lahat galing sa mga kapamilya. Sumabog na ang group chat. Nag-scroll ako sa simula ng kaguluhan. Nagsimula ito sa mensahe mula sa ina ng fiancé ni Madison
na naipost 2 oras na ang nakakaraan. Nagbabasa lang ako ng Manila Design Journal online at nakita ko na fini-feature nila ang pinsan ni Madison na si Zoe Cruz, ang architect. Siya ba ito? Nag-reply si Zoe, tapos si Madison. Ano? Hindi. Designer lang si Zoe kung saan-saan. Hindi siya yan. Pero may nag-post ng link. At isa pang link papunta sa profile ng Architectural Digest tungkol sa University Science Center. At link sa website ng aming firm kung saan kitang-kita ang litrato at bio ko. Zoe Cruz, founder and principal architect. Cruz Architecture and Design. Nagkagulo na sa chat, Tita Sharon. Hindi ko maintindihan. Kailan pa ito nangyari, Tito Mike? Sabi sa website, tinayo niya ang firm 5 taon na ang nakakaraan. Kuya Brett. Teka. Siya ang nagdisenyo ng Harrison Civic Center? Nanalo ng awards ang building na yon. Mom. Zoe. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Dad. Hindi ito tama. Namamasukan ka lang sa isang architecture firm. Hindi ikaw ang nagpapatakbo. Madison. Litong-lito na ako. Nag-scroll ako sa 64 na mensahe ng pagkalito, hindi paniniwala at paghingi ng paliwanag. Pagkatapos ay nag-type ako ng simpleng sagot. Tama ang impormasyon sa website. Itinatag ko ang aking firm 5 taon na ang nakakaraan, kasalukuyang may 62 empleyado. Ang interview sa Manila Design Journal ay nakaschedule bukas. Isinend ko ito at itinaob ang telepono sa mesa. Nag-vibrate ito ng tuloy-tuloy sa loob ng 30 segundo. Sunod na dumating ang mga direct message. Madison. Zoe, wala akong kaalam-alam. Bakit wala kang sinabi? Ang galing nito. Siyempre, imbitado ka sa kasal. I-email ko sa'yo ang detalye. Ma'am, hinayaan mong isipin namin na naghihirap ka. Hinayaan mo kaming mag-alala sa'yo. Bakit mo ito itatago? Dad, kailangan nating mag-usap. Hindi katanggap-tanggap ito. Hindi naglilihim ng ganito ang pamilya. Tita Sharon. Sinasabi ko pa naman sa mga tao na halos hindi ka na makaraos. Mukha akong tanga, Kuya Brett. Grabe. Ang big time mo pala talaga. Bakit nagpapakumbaba ka pa? Wala akong nireplyan sa kanila. Sa halip, nag-lunch ako kasama ang team ko, ipinagdiwang ang waterfront development contract at bumalik sa hapon ng trabahong may totoong kabuluhan. Pagsapit ng gabi, umabot na sa 93 ang missed call sa phone ko. Sa wakas, sinagot ko nang tumawag si Mama sa ika-7 pagkakataon. Zoe? Sa wakas. Kanina pa kami tumatawag. Nagtatrabaho ako. Anong kailangan mo? Anong kailangan ko? Kailangan kong maintindihan kung bakit ka nagsisinungaling sa amin ng ilang taon. Wala akong ni isang kasinungalingan. Hinayaan niyo lang ang sarili niyong isipin na nagtatrabaho ako para sa iba. Hindi niyo naman tinanong kung may-ari ako ng firm. Sinabi ko sa inyo na nagsimula ako ng sarili kong practice. 5 taon na ang nakakaraan sa birthday party ni Tito Mike. Ang sabi mo, that's nice, anak. At inilipat mo ang usapan sa promotion ni Brett. Katahimikan. Hindi ko matandaan yun. Sinabi ko rin kay Dad ang tungkol sa Civic Center project 2 taon na ang nakakaraan. Sabi niya, parang sineseryoso ko na raw sa wakas ang architecture at baka maging totoong karera ko pa ito. Pero hindi niyo ako kinorek. Hindi niyo pinaliwanag kung gaano ka talaga ka-successful. Ma, sinubukan kong magpaliwanag sa unang 3 taon. Sa bawat pagkakataon, binabaliwala ako o pinagsasabihan na ang architecture ay hindi totoong karera gaya ng abogasya, kaya tumigil na ako magpaliwanag. Binuo ko pa rin ang kumpanya ko. Ang mga akala niyo tungkol sa pagkabigo ko ay hindi ko responsibilidad na ayusin. Hindi patas yan. Nagmamaneho ka ng lumang kotse. Nakatira ka sa maliit na apartment. Nagdadamit ka ng parang ano? Parang taong mas pinahahalagahan ang gamit kaysa sa itsura? Parang taong hindi kailangang magpanggap na mayaman para sa validasyon? Pinanatili kong mahinahon ang boses ko. Nagdadamit ako ng propesyonal para sa mga kliyente. Nakatira ako sa apartment na sapat sa pangangailangan ko. May sasakyan akong maaasahan. Wala sa mga bagay na yan ang nagpapahiwatig ng pagkabigo.
Kayo lang ang nagdesisyong ganoon. Masamang-masama ang loob ni Madison. Gusto ka na niya. Sa kasal ngayon, sigurado akong gusto na niya. Pupunta ka ba? Tiningnan ko ang kalendaryo ko. Ang kasal ay sa Sabado, kasabay ng groundbreaking ceremony para sa aming museum renovation project. Isang proyektong 2 taon naming binuo. Isang kontratang bilyon ang halaga. Isang disenyo na ibinuhos ko ang puso ko. May professional commitment ako sa araw na iyon. Zoe, kasal ito ng pinsan mo. Pamilya ang dapat mauna. Pamilya naman talaga ang dapat mauna. Kaya sana na-appreciate ko kung isinama ako noong ginawa ang guest list. Pero malinaw si Madison. Only successful family members. Sa tingin niya hindi ako pasok. Nirespeto ko ang desisyon na yon. Hindi niya alam. Walang may alam sa amin. Hindi niyo alam dahil hindi kayo nagtanong. Nag-assume lang kayo. At ngayon gusto niyong baguhin ko ang mga professional commitments ko dahil napatunayang mali ang mga akala niyo? Tumigil ako sandali. Hindi ma, hindi ako dadalo sa kasal. Pero pakisabi kay Madison ang best wishes ko. Ang babaw mo naman. Hindi, professional ako. May pagkakaiba yun. Ibinaba ko ang telepono bago pa siya makasagot. Nangyari ang interview sa Manila Design Journal noong Martes gaya ng nakaschedule. Matalino ang journalist. Nagtanong ng magagandang bagay tungkol sa sustainable design principles at pagsasama ng natural elements sa urban architecture. Kumuha ang photographer ng mga litrato ko sa aming current projects. Sa opisina kasama ang team ko habang nagre-repaso ng blueprints at models. Nakakamangha ang kwento mo. Sabi ni Amanda habang nagliligpit kami. Law school dropout to award-winning architect. Napakagandang journey. Hindi ako nag-drop out. Nag-redirect ako. Ngumiti siya. Gusto ko yan. Pwede ko bang gamitin? Lang. Lalabas ang artikulo sa loob ng 2 linggo. Sakto sa kanilang annual Rising Stars feature. Nakaschedule na rin ang PR coordinator ko ng follow-up interviews sa 3 pang design publications. Samantala, nagpatuloy ang kaguluhan sa pamilya. Ang group chat ay naging lugar ng sisihan at kalituhan. Nagtatalo ang mga tao kung sino ang may alam, kung kailan dapat nila na-realize, bakit daw ako naging sobrang lihim. Nag-post si Madison ng mahabang mensahe, humihingi ng tawad. Sinasabing na misinform siya tungkol sa career status ko at talagang imbitado ako sa kasal. Nagagawan nila ako ng pwesto. Noong Miyerkules, dumating si Dad sa opisina ko. Mukhang hindi sigurado ang assistant ko. Miss Cruz, nandito po ang ama nyo. Walang appointment, importante daw. Papasukin mo. Dahan-dahang pumasok si Dad sa corner office ko. Pinagmamasdan ang floor-to-ceiling windows. Ang mga architectural models na nakadisplay sa custom shelving. Ang mga awards na nakasabit sa pader. Ang view ng lungsod na nagkakahalaga ng malaking renta buwan-buwan. Ito ang opisina mo? Oh, impresibo. Salamat. Umupo siya sa silya ng kliyente sa tapat ng mesa ko. Nandito ako para humingi ng tawad. Okay, yun lang? Okay lang? Pinagsalikop ko ang aking mga kamay sa mesa. Anong gusto mong sabihin ko, Dad? Nandito ka para mag-sorry sa 8 taon ng pagbabaliwala sa karera ko? Sa pag-aakalang nabigo ako dahil pumili ako ng ibang landas kaysa sa gusto mo? Sa pagsuporta sa desisyon ni Madison, natanggalin ako sa kasal niya dahil hindi ako sapat na successful. Oo, dapat kang humingi ng tawad. So, nakikinig ako. Tumungo siya at tumingin sa kanyang mga kamay. 22 anyos. Isang matagumpay na abogado. Isang lalaking ibinase ang buong pagkatao sa professional achievement. Nagkamali ako, sabi niya sa wakas, sa lahat ng ito. Gusto kong maging abogado ka dahil abogado ako. Gusto kong sundan mo ang landas ko dahil naiintindihan ko ang landas na yon. Nang piliin mo ang architecture, tinignan ko yon bilang pagtanggi. Rejection. Hindi yun rejection, Dad. Yun ay pagkilala sa sarili. Self-knowledge. Alam ko na yan ngayon, pero sa loob ng maraming taon, sinabi ko sa sarili ko na nagkamali ka.
na binitawan mo ang isang bagay na sigurado para sa isang bagay na hindi matatag. Kinumbinsi ko ang sarili ko na naghihirap ka para maramdaman kong tama ang pagkadismaya ko. Gumana ba? Naging masaya ka ba nung naramdaman mong tama ka? Hindi! Pumiyok ang boses niya. Dahil doon, nawala sa akin ang 8 taon ng totoong buhay mo. 8 taon ng achievements na dapat sana ay ipinagdiwang ko at naging dahilan yon para suportahan ko ang pamangkin ko na i-exclude ka sa kasal ng pamilya dahil sumang-ayon ako sa tingin niya na hindi ka successful. Nanahimik ako. Hinayaan siyang damdamin ang realidad na iyon, yung civic center. Patuloy niya. Tinignan ko sa internet. Nanalo ng Regional Design Excellence Award. Ginagamit bilang case study sa sustainable architecture programs. Ikaw ang nagdisenyo nun. At nung sinabi mo sa akin, binaliwala ko lang. Oo. At itong firm, 62 empleyado, maraming award-winning projects, revenue na malamang ay lampas pa sa law practice ko. Hindi ko sinusukat ang tagumpay sa revenue, pero ginagawa ko. At kahit sa makitid kong panukatan, nalampasan mo ang lahat ng inasahan kong mararating mo sa abogasya. Ginawa mo lang sa larangang hindi ko nirespeto. Tumingala siya. Sinalubong ang mga mata ko sa wakas. Mapapatawad mo ba ako? Pinag-isipan kong mabuti ang tanong. Hindi ko pa alam. Ang pagpapatawad ay hindi basta-basta na ibibigay. 8 taon mong pinaniwalaan, nabigo ako. Hindi mo mabubura yon ng isang sorry. Anong pwede kong gawin? Simulan mo sa tunay na pag-aaral kung ano ang ginagawa ko. Hindi lang dahil alam mo nang successful ako, kundi intindihin mo kung bakit mahalaga sa akin ang architecture, kung bakit ang landas na ito, kahit iba sa iyo, ay ang tamang landas. At Dad, tigilan niyo na ang pagsukat ng pagmamahal base sa achievement. Tigilan ang paggawa sa pamilya na conditional base sa success metrics. Natutunan niya ni Madison kung saan, sa panunood, kung paano gumalaw ang pamilya natin, kung paano tayo nagpapahalaga sa tao base sa karera at achievements kaysa sa ugali. Tumango siya ng dahan-dahan. Tama ka. At nag-ambag ako sa kulturang iyon. Oo, ginawa mo. Pupunta ka ba sa kasal? Gustong-gusto ka na ni Madison doon ngayon. May groundbreaking ceremony ako para sa isang museum renovation project. Nakaschedule na ito ng 6 na buwan. Hindi ako magkakansela ng professional commitments dahil lang nagbago ang tingin ni Madison sa halaga ko. Nagkamali siya. Gumawa siya ng desisyon base sa values na itinuro sa kanya ng pamilya natin. Hindi ko siya sinisisi doon. Pero hindi ko rin kukonsintihin yun sa pamamagitan ng pagbitaw sa lahat ngayon na bigla akong naging karapat-dapat. Tumayo si Dad, naghahandang umalis. Sa pinto, huminto siya para sa kung anong halaga nito. Proud ako sa'yo. Dapat sinabi ko yan 8 taon na ang nakakaraan. Dapat sinabi ko yan taon-taon. Pero sinasabi ko na ngayon, salamat. Pagkaalis niya, naupo ako sa opisina ko. Nang matagal, nakatingin sa lungsod na tinulungan kong hubugin. Bawat gusali, Sabado ang kasal. Ginugol ko ito sa museum groundbreaking ceremony, suot ang hard hat at may hawak na ceremonial shovel. Napapaligiran ng mga konsehal ng lungsod, museum board directors at ang client team na nagtiwala sa akin ng kanilang bisyon. Ang museum director ay nagbigay ng speech tungkol sa architectural innovation at cultural preservation. Nagsalita ang alkalde tungkol sa community investment. Pagkatapos ay tinawag nila ako sa podium. Ang gusaling ito ay tatayo para sa mga susunod na henerasyon, sabi ko, nakatingin sa mga taong nagtipon sa construction site. Ito ay magiging tahanan ng sining at kasaysayan, magtuturo sa mga bata, magbibigay inspirasyon sa pagkamalikhain. Iyan ang pribilehiyo ng arkitektura, ang paglikha ng mga espasyo na mabubuhay ng mas matagal kaysa sa atin, na magsisilbi sa mga komunidad na hindi natin makikilala. Ikinararangal kong maging bahagi ng legasiyang ito. Mainit at totoo ang palakpakan. Sabay-sabay kaming nag-groundbreaking, mga pala
na bumubungkal sa lupang magiging pundasyon, pader, kwarto, isang istrukturang may layunin at katatagan. Umugong ang telepono ko sa bulsa sa buong seremonya. Mga mensahe sa family group chat siguro. Ang selebrasyon pagkatapos ay ginanap sa isang restaurant sa downtown. Dumalo ang buong team ko kasama ang client stakeholders, construction partners at city representatives. Nag-toast kami para sa proyekto. Nagbahagi ng kwento tungkol sa proseso ng disenyo. Tinaas ng project manager ko ang kanyang baso. Para kay Zoe, na nagpatunay na ang pagtigil sa law school ang pinakamagandang desisyon na ginawa niya. Nagtawanan ang lahat, alam nila ang kwento ko. Ang totoong bersyon, hindi ang kwento ng pamilya. Alam nilang pinili ko ang landas na ito ng sadya. Binuo ang firm na ito ng may intensyon at nagtagumpay sa sarili kong paraan. Tinignan ko ang phone ko bandang 9:00 ng gabi. Tumahimik na ang family chat, ilang oras na ang nakakaraan. Ang huling mensahe ay mula kay Madison, na post ng 4:30. Magandang seremonya. Sana nandoon ka sa pareho. Naglagay siya ng litrato. Hindi ng kasal niya, kundi ng groundbreaking ceremony ko. May nakahanap ng live stream na ipinost ng museo online. Ipinapakita ng larawan na nasa podium ako. Naka-hard hat, city skyline sa likod ko. Nagsasalita tungkol sa architectural legacy. Sa ilalim nito, isang mensahe mula kay Dad. Ganito ang itsura ng tagumpay. Patawad kung natagalan bago ko ito nakita. Ang feature sa Manila Design Journal ay naipublish pagkalipas ng 2 linggo. Rising Stars in Architecture, Zoe Cruz on Sustainable Design and Second Chances. Idinetalye ng artikulo ang pag-alis ko sa law school, ang simula ng aking architecture career, ang pagtatag ng aking firm. Sinipin nila ako ng malawakan tungkol sa pilosopiya ng disenyo, tungkol sa paglikha ng mga espasyo na nagsisilbi sa komunidad. Ang quote na ginamit nila para sa headline ay galing sa paglalarawan ko sa pag-alis sa law school. Hindi ako nag-drop out. Nag-redirect ako patungo sa isang bagay na mas mahalaga sa akin kaysa sa inaasahan ng ibang tao. Tumawag si Mama sa loob ng 1 oras matapos ma-publish. Lahat ay pinag-uusapan ang artikulong ito. Ang mga kaibigan ko, mga kamag-anak natin, mga tao sa simbahan, tinatanong nila kung bakit hindi namin nabanggit ang tagumpay mo. Anong sasabihin ko sa kanila? Hindi ko alam kung anong sasabihin mo sa kanila, Zoe. Ang katotohanan ay nagmumukha kaming masama. E di siguro sabihin nyo ang totoo. Nanahimik siya sandali. Binasa ko ang buong artikulo ng 3 beses. Nagsalita ka tungkol sa design philosophy mo, sa team mo, sa projects mo. Binanggit mo ang edukasyon at early career mo. Pero hindi mo binanggit ang pamilya. Kahit minsan, hindi. Sadya yun, di ba? Oo. Hindi hinubog ng pamilya ko ang karera ko. Ang mga desisyon ko ang gumawa nun. Ang mga mentor ko. Ang team ko. Bakit ko babanggitin ang mga taong binaliwala ang landas na ito sa simula pa lang? Ang sakit naman nun. Totoo lang yun, Ma. Lumambot ako ng bahagya. Ma, mahal ko kayo. Mahal ko si Dad at si Madison at silang lahat. Pero ang professional success ko ay hindi sa inyo para angkinin. Hindi nyo sinuportahan ang journey na ito. Aktibo nyo itong pinigilan. Hindi nyo pwedeng baguhin ang kasaysayan ngayon dahil lang maganda ang naging resulta. So ano na ngayon? Magpapanggap na lang tayo na hindi nangyari ang nakalipas na 8 taon. Hindi. Kikilalanin natin yun. Tatanggapin natin na naniwala kayong nabibigo ako at trinato nyo ako ng naaayon doon. Kikilalanin natin na ang pagmamahal nyo ay nakabase sa success metrics na kayo ang gumawa. At pagkatapos, magdedesisyon tayo kung gusto nating bumuo ng bago. At gusto mo bang bumuo ng bago? Tumingin ako sa paligid ng opisina ko, sa mga architectural models na nilikha ko, sa team na hinayre ko, sa mga proyekto na magtatagal higit pa sa aming lahat. Nakabuo na ako ng bago. Sabi ko, ang tanong ay, kung interesado kayong maging bahagi ng totoong buhay ko o dun lang sa bersyon na pasok sa kwento nyo. Tumawag si Madison kinabukasan.
Nabasa ko ang artikulo, sabi niya agad. At kailangan kong mag-sorry. Yung totoong sorry, hindi yung performative sa group chat. Okay. In-exclude kita sa kasal ko dahil akala ko hindi ka successful. Dahil tinuruan ako na ang tagumpay ay may tiyak na itsura. Degrees, titles, corporate positions. Hindi ka pasok sa litratong yun, kaya binaliwala kita. Oo, pero dapat nagtanong ako. Dapat naging curious ako sa kung ano ba talagang ginagawa mo sa halip na mag-assume at siguradong hindi ako dapat nag-announce sa group chat na nag-iimbita lang ako ng successful family members. Napakalupit nun. Kahit hindi ko naintindihan noong panahon na yon, naging tapat ka naman. Sabi ko, malupit, pero tapat. At sa totoo lang, mas nirespeto ko yon kaysa sa peking pagsasama. Maganda ang kasal, tahimik na sabi ni Madison. Pero ang pinag-uusapan ng lahat ay ang groundbreaking ceremony mo, ang museum project, kung gaano ka-impresibo, ang firm mo. Ang kasal ko ay naging tungkol sa pagkawala mo. Sa halip na sa presensya ko, pasensya na sa nangyari. Huwag kang humingi ng pasensya. I earned it. Gumugol ako ng ilang linggo sa pagpaplano ng kasal para ipagmalaki ang mga successful family members at lumabas na iniwan ko pala ang pinaka-successful sa lahat, poetic justice yan. Natawa ako kahit papaano. Kamusta ang buhay may asawa? Mabuti. Talagang mabuti. Supportive at mabait si David. May binubuo kaming totoo ng magkasama. Tumigil siya. Gusto ko rin ng ganyan sa'yo. Hindi yung kasal syempre. Pero yung totoong relasyon. Pwede ba tayong magsimula ulit? Pwede ba kitang makilala kung sino ka talaga sa halip na kung sino ang akala ko? Gusto ko yan. Cool! Tsaka, gusto kong i-hire ang firm mo. Ano? Bibili kami ni David ng bahay. Tiningnan ko ang portfolio mo at ang gaganda ng residential designs mo. Gusto ko ikaw ang magdisenyo ng bahay namin. Madison, hindi mo kailangang gawin yan. Hindi ko ginagawa ito para bumawi sa kasal. Ginagawa ko ito dahil isa kang mahusay na architect at gusto kong tumira sa espasyong nilikha mo. Plus, selfishly, gusto kong makatrabaho ka, malaman kung paano ka mag-isip, paano ang approach mo sa design, makita kung ano ang namiss ko sa mga taong ito. Binuksan ko ang project calendar ko. Ipadala mo sa akin ang detalye ng property. Magsischedule tayo ng consultation. Salamat, Zoe. Para dito, para sa lahat, para sa pagtatagumpay sa kabila namin. Hindi dahil sa amin. Nakaka-inspire yon. Pagkababa namin, naupo ako sandali habang iniisip yon. Sa kabila namin, hindi dahil sa amin. Iyon ang pinakatapat na pagkilala na ibinigay ng sinuman sa pamilya ko. 3 buwan ang lumipas, nakaupo ako sa magiging sala ni na Madison at David, nakasalukuyang pundasyon at balangkas pa lamang nirerepaso ang mga preliminary designs kasama sila. Nagtanong si Madison ng matatalinong tanong tungkol sa sightlines at natural light. Gustong intindihin ni David ang sustainable materials na isinasama namin. Itong placement ng bintana, sabi ni Madison, turo sa plano. Perpektong naka-frame ang view ng bundok. Paano mo nalaman? 3 oras ako sa property sa iba't ibang oras ng araw. Pinanood kung paano gumagalaw ang ilaw, kung saan bumubukas ang view, kung ano ang pakiramdam ng espasyo sa iba't ibang panahon. Ang magandang disenyo ay tungkol sa pag-intindi kung paano mamumuhay ang tao sa espasyo, hindi lang kung paano ito tignan sa papel. Yan ang sabi sa article tungkol sa approach mo. Yan ang pinaniniwalaan ko. Tinapos namin ang design review, gumawa ng mga adjustments, nagpakinis ng detalye. Sa huli, inihatid ako ni Madison sa kotse ko. Bumubuti na ang pamilya, sabi niya. Mas naiintindihan ka na nila. Kinukwento ni Dad ang projects mo sa hapunan ngayon. Ipinagmamayabang ka ni Mama sa mga kaibigan niya. Parang nakikita ka nila sa unang pagkakataon. Nakikita nga nila ako sa unang pagkakataon. Ang tanong ay kung kaya ba nilang panindigan ang pananaw na yan. O kung maglalaho rin kapag nawala na ang novelty. Sa tingin ko magtatagal. Binago mo kami.
Kinuwestiyon namin ang aming mga kahulugan ng tagumpay. Hindi ko kayo binago. Tumanggi lang akong baguhin ang sarili ko para magkasya sa definisyon nyo. Kayo ang nagbago sa sarili nyo. Niyakap niya ako bago ako sumakay sa kotse. Salamat sa pagdidisenyo ng bahay namin at sa hindi pagsuko sa pamilya ng tuluyan. Kahit binigyan ka namin ng lahat ng dahilan para gawin yon. Komplikado ang pamilya, sabi ko. Pero sulit subukang bumuo ng totoo kapag handang magtrabaho ang mga tao. Nagmaneho ako pabalik sa opisina ko. Hindi sa simpleng apartment, kundi sa totoong opisina, yung tinigil ko ng itago. May design review ako sa 1 oras, client meeting pagkatapos nun, at dinner celebration para sa promotion ng isang team member. Umugong ang phone ko sa isang family group chat message. Nag-post si dad ng litrato mula sa isang legal conference kung saan may nagpipresent ng case study tungkol sa civic architecture. Kitang-kita ang Harrison Civic Center ko. Proud dad moment. Ang isinulat niya. Hindi nila alam na anak ko siya. Pero alam ko, maliit na bagay lang, pero totoo. At ang totoo ay sapat na pundasyon para patayuan ng bago.